aking gagawin. Katambal ko sa tungkulin. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang magpatulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay makasalanan." Nang gigilala siya at ang kaniyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Maaari niyo po bang pakitingnan, pakingitian at pakibati ang inyong mga katabi ng good evening? Ayan po. Ayan, sana po walang matutulog, no? Kahit nakakaantok po ang ating klima at panahon. Pero mga minamahal kong kapatid, tayo ay nasa ika-4 na araw na ng ating nobena misa para sa karangalan ng ating ikalawang patron dito sa ating parokya. Walang iba kundi si San Nicolas de Tolentino. At sa gabing ito, ginagabayan tayo ng salita ng Diyos mula sa ating ebanghelyo patungkol sa pagtawag kay Simon Pedro. At marahil mga kapatid, marami sa atin dito, pamilyar na tayo sa kwentong ito. No? Paulit-ulit siguro natin naririnig ang kwentong ito na si Simon at ang kaniyang mga kasamahan ay nangisda ng buong magdamag, pero wala silang huli. At sino rito, mga kapatid, ang sa atin na parang si Simon Pedro? No? Yung tipong nagpursige ka na, yung binuhos mo na ang lahat-lahat, binuhos mo na ang lahat ng lakas at panahon mo, pero sa huli, parang wala pa ring nangyari, para wala pa ring bunga. Para kang nagtanim ng pagmamahal,
pero hindi inaani. Para kang nagsakripisyo para sa iyong pamilya, pero hindi man lang napansin. Para kang nagsikap sa iyong trabaho, pero laging kulang ang iyong kita. Para kang lumaban para sa inyong relasyon, pero siya pa ang unang sumuko. Mga kapatid, ganyan din ang naramdaman ni Simon Pedro. Pagod, frustrated, uuwi sana siyang luhaan. Pero heto si Jesus, lumapit at sinabi sa kanya, lumayag ka pa sa laot, sa mas malalim at ihulog mo ang iyong lambat. Sa totoo lang mga kapatid, kung tayo si Simon Pedro, marahil lang sasabihin natin kay Jesus, Lord, tried and tested na namin yan. Walang isda doon. Nasubukan na namin. Pero wala talaga kaming mahuli. Pero may isang linya si Simon Pedro dito na napakahalaga at maganda'y pagnilayan natin ng kanyang sabihin. Pero dahil sinabi mo, Lord, iuhulog ko ang lambat. Pero dahil sa salita mo, iuhulog ko ang lambat. Mga kapatid, minsan, kahit pagod na tayo, kahit sawang-sawa na tayo, ang kailangan lang natin ay magtiwala sa Kanya. Yung kailangan lang nating ibigay muli yung pagtitiwala natin sa Kanya. Hindi sa sarili natin, kundi sa salita ng Diyos. Yung tipong sasabihin natin sa ating dasal, Lord, dahil sinabi mo, sige, susundin ko. Dahil sinabi mo, sige, susubukan ko. Dahil mga kapatid, tandaan ninyo, hindi lahat ng paulit-ulit ay mali. Minsan, yung pagbalik mo, doon pa may himala na mangyayari. Kaya nang sumunod si Simon Pedro, doon siya nakahuli ng napakaraming isda. Napuno ang kanyang bangka at gayon din ang bangka ng iba niya pang kasamahan. Pero alam nyo mga kapatid, ang tunay na himala ay hindi lang yung pagkakahuli ng maraming isda. Dahil ang tunay na milagro ay nang sabihin ni Jesus kay Simon Pedro, mula ngayon, mamamalakaya ka na ng tao. Tingnan natin, mula sa pagiging ordinaryong mangingisda ni Simon Pedro, ginawa siya ni Jesus bilang tagapagdala ng mabuting balita. At dito, tinatawag siya sa isang mas mataas o sa isang mas malalim na layunin ng kaniyang pagtawag. Kaya naman mga kapatid, tandaan ninyo, huwag ninyong mamaliitin ang inyong kakayahan. No? Huwag niyong mamaliitin ang bawat isa. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. No? Tingnan ninyo. Hindi yan dapat maliitin, Bakit? Dahil ang bawat isa dyan, mga kapatid, kahit tingin mo, pangkaraniwan lang yan. Kahit tingin mo, minsan nakatambay lang yan sa labas, laging may kausap na kapitbahay. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, yang mga katabi ninyo, kahit normal lang yan at pangkaraniwan sa inyong mata, pero sa mata ng Diyos, may misyon yan at may purpose yan. Kayo mga kapatid, kahit simple lang tayo, tandaan ninyo, meron tayong misyon at may purpose tayo para sa Panginoon. At katulad ni Simon, mga kapatid, sumunod din si San Nicolas de Tolentino sa tawag ng Diyos. Hindi siya naging sikat, hindi siya naging kilalang santo agad, pero araw-araw, buong puso siyang nagdadasal, nag-aayuno at naglilingkod sa mga nangangailangan kahit pa sa mga hayop na ating alaga. Siya ang patron ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Pero alam nyo bang, mahal din niya ang mga alagang hayop. May mga kwento nga noon na si San Nicolas daw ay nagdadasal para sa mga hayop na may sakit. Pinagpapala o binabasbasan niya ang mga hayop ng mga magsasaka dahil maging sa maliit na nilalang, nakikita niya ang presensya ng Diyos. No? At ngayong ika-4 na araw ng ating nobena, inihikayat tayo ni San Nicolas na huwag maliitin ang sinuman o anumang nilikha ng Diyos. Maging ito man ay tao o ito man ay hayop. Dahil kahit sa hayop, mga kapatid, nakikita din natin ang kabutihan, ang katapatan, at ang pagmamahal ng Diyos. Sa alaga nating aso, pusa, manok, o kung ano-ano pa man yan, nariyan ang biyaya ng Diyos sa simpleng paraan. At kung paanong tinawag ni Jesus si Simon Pedro sa isang mas malalim na misyon, mga kapatid, tayo rin ay tinatawag na mag-alaga, magpahalaga, at maging tagapangalaga ng lahat ng klase ng buhay. Dahil ang pagmamahal natin sa ating mga alagang hayop ay pagpapakita rin, mga kapatid, ng pagrespeto natin sa ating may likha. At tulad ni San Nicolas, kung kaya nating mahalin ang mga maliliit at tahimik, kaya rin nating mahalin ang lahat, kahit na ang mga nakakainis, kahit na ang mga mahirap mahalin, kahit na ang mga taong hindi kayang magbalik ng ating pagmamahal. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin ng ating pagdiriwang ng banal na misa, at ngayong ika-4 na araw ng ating nobena misa, maganda'y matanong din natin ang ating sarili ngayon. Saan ba tayo tinatawag ni Kristo na lumalim, na mas lalong lumalim? Anong lambat ang kailangan nating ihulog muli? O sino o ano pa ang kailangan nating paalagaan sa ating buhay sa ngayon? Katulad ni San Nicolas, mga kapatid, at ni San Pedro, nawa sumagot tayo ng oo sa tawag ng Diyos kahit pagod na tayo. Sumunod nawa tayo kahit may takot pa tayo sa ating mga puso. Dahil sa pagsunod natin, doon natin mararanasan ang tunay na himala. At bilang pagtatapos ng ating pagdinilay, nawa hingin natin sa grasya ng Diyos upang masabi natin sa ating mga dasal ang mga katagang ito. Dahil sa salita mo, Lord, ihuhulog ko ulit ang lambat. Dahil sa inspirasyon ni San Nicolas, matututo akong magmahal kahit pa sa alagang hayop. At dahil sa iyo, Panginoon, kaya kong magsimulang muli sa aking buhay. Mga kapatid, nawa patuloy tayong tumugon sa tawag ng Diyos sa paglilingkod, hindi lamang sa mga kapwa-tao natin, kundi pati na rin sa pagmamahal sa mga alagang hayop na nilikha din ng ating Diyos. Amen.